Nabigo agad ang kasunduan kahit may makasaysayang pagpupulong sa Oman. Lumabas sa live television ang Iranian na kalihim ng panlabas para ideklarang hindi nila isusuko ang ballistic missile program ng bansa. Hindi talaga papayag ang United States na baguhin ang kondisyong iyon. Mabilis din ang tugon ng Washington. Malaking bugso ng mga bagong parusa na tumatarget sa bulsa ng rehimen. Ngayon, may 40 bangkang pandigma ng Iran sa kipot ng Hormuz at bumabagsak ang ekonomiya. Kaya handa na ang lahat para sa malaking paglala ng sitwasyon. Magsimula tayo sa pinakamahalagang punto, ang programang nuclear ng Iran. Pagkatapos ng negosasyon, ito ang sinabi ng Iranian Foreign Minister tungkol dito. Pakinggan ninyo. Pansamantala lang ang negosasyon kahapon. Tungkol lang sa issue ng nuclear ang mga negotiation kahapon. Hindi binanggit ng mga Amerikano ang ibang paksa. Hindi direkta isinagawa ang negosasyon, ginamit ang Sultanato ng Oman. Nagkasundo kami na tanging ang issue lang ng nuclear ang pag-uusapan. Isinasaalang-alang ito sa mga negotiation kahapon. Ang zero enrichment ay hindi bahagi ng negotiation para sa amin. Ang issue ng enrichment ay isang hindi matatawarang karapatan para sa amin at ito ay dapat magpatuloy. Hindi nila nasira gamit ang pambobomba dahil hindi kayang sirain ang teknolohiya nito. Handa kaming makipag-usap. Handa kaming makipagkasundo kung saan sila ay makakasiguro na ang pagpayaman ay para sa mapayapang layunin sa Iran, handa kami para dyan. Nang sabihin kong maganda ang simula, ibig kong sabihin pwedeng magpatuloy ang negotiation sa ganitong paraan at direksyon. Handa na kami ngayon. Mukhang hadlang ito sa kasunduan. Pero hindi naman talaga, tulad ng nabanggit sa mga naunang video. May panukalan na pumapayag sa Iran na magpayaman ng uranium, pero sa mababang antas lang. Hindi ang pagpapayaman ang problema, kundi ang pagbabantay. Kung yayaman ang Iran na walang nagbabantay, walang pumipigil sa kanila na magtaas mula 1.5% na enrichment hanggang 60% na enrichment na nagawa na nila noon. Ang 60% ay halos 2/3 ng daan tungo sa sandatang nuclear. Kaya isa sa mga iminungkahi nilang solusyon ay may kinalaman sa isang konsorsyum. Sa halip na ang Iran mismo ang magpayaman ng uranium sa loob ng kanilang bansa, isang grupo ng mga bansang Arabo o kahit ang Russia ang gagawa ng pagpapayaman para sa Iran at pagkatapos ay ibibigay ang fuel sa Iran para sa kanilang programang nuklear na pang-enerhiya. Sa ganitong paraan, makakakuha pa rin ng enerhiyang nuklear ang Iran at hindi nila kontrolado ang proseso. Wala nang maluwag na interpretasyon ng mga patakaran. Pwedeng gumana ito sa dalawang panig. Pero baka hindi ang programang nuklear ang pangunahing hadlang sa kasunduan. Matapos ang negosasyon, nagbigay rin ng isa pang mas mahalagang pahayag ang kalihim ng ugnayang panlabas. Pakinggan mo. At isa pa, Yung binanggit mong tungkol sa mga misil ay pananggalang para sa amin at hindi mapag-uusapan, ngayon o sa hinaharap. Ang mga isyong panrehiyon ay tumutukoy sa mga usaping may kaugnayan lamang sa loob ng rehiyon, hindi sa ibang bansa. At ang mga ito ay mga panloob na usapin na may kinalaman sa mga mamamayang Iranian at walang dayuhang partido ang maaaring makialam sa aming mga panloob na gawain. Ilang beses na naming ipinaliwanag ito. ang bagay. Ayon sa kanya, hindi pag-uusapan o pag-uusapan ang missile program ng Iran. Mahalaga ito dahil sinabi ng United States na dapat talakayin sa anumang kasunduan ang kanilang mga missile. Kayang tamaan ng ballistic missiles ng Iran ang Israel, mga base ng United States sa gitnang silangan, at mga kaalyado ng United States sa Gulpo. Sila ang pangunahing panangga at banta ng rehimen. Kaya dito nagiging interesante ang lahat. Kahapon, sinabi ni Pangulong Trump na pwedeng maresolba ang issue sa nuklear. Pero ang mga missile ang hadlang. Kung inialok ng Iran ang kasalukuyang kasunduan 2 araw o taon na ang lumipas, pumayag na sana ang United States. Ngayon alam na natin na seryoso ang kakayahan ng missile ng Iran dahil nakita natin ang pinsala ng mga ito sa 12 araw na digmaan. Iyan ang dahilan kung bakit nais ng United States tugunan ang ballistic missile program ng Iran. Pakinggan ninyo. May kasunduan ba na katanggap-tanggap na para lang sa Iran? May kasunduan ba na nuclear lang ang sakop? Okay lang ba sa inyo na hindi na nila gustong magkaroon ng iba pang armas dahil wala silang nuclear? Katanggap-tanggap yun. Pero ang pinakauna, walang sandatang nuklear. Kung nagawa natin ang kasunduang yun, 2 taon na ang nakalipas, sana nagawa na natin pero noon hindi sila handa. Ngayon handa na sila at kaya pang gawin ang higit pa. 1 taon at kalahati na ang nakalipas o kahit 1 taon lang. Huwag nating kalimutan, 1 taon pa lang natin itong ginagawa.
At nagsimula tayo kasama sila ilang buwan matapos magsimula ang terminong ito. Ang terminong ito ay kamangha-mangha pero maaring gumana ang mga resulta, maaring magulat ang mga tao. Kung inialok nila ang kasunduang ito, nung una pa lang tayo nagsimula, agad sana itong tinanggap. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Basahin sa pagitan ng linya. Maaaring may totoong nuclear na concession ang Iran. Progreso na iyan, pero ayaw nilang talakayin ang mga misil na hindi katanggap-tanggap para sa United States. Tinuturing ng Iran na ang mga misil ang kanilang nag-iisang alas at epektibong sandata. Noong 12 araw na digmaan ang pagsuko nito ay tila pagsuko ng kanilang depensa. Bakit nga ba patuloy nakikipag-usap ang Iran? Simple, bagsak ang ekonomiya ng Iran. Desperado silang alisin ang mga parusa, pababa ang halaga ng pera, tumatakas ang kapital palabas ng bansa, at lalong tumitindi ang presyon kada araw na walang kasunduan. Iyan ang dahilan kung bakit sila nakikipagnegosasyon. Hindi dahil gusto nila, kundi kailangan. Tinatangkang nilang gawin ang imposibleng bagay. Panatilihin ang kanilang missile program at makuha pa rin ang pag-alis ng mga parusa. Napakababa ng tsansa na magtagumpay sila dyan para maramdaman ng Iran ang pressure. Nag-anunsyo agad ang United States ng bagong parusa 2 oras. Matapos ang pag-uusap, tinarget ng Treasury Department ang 14 na barko ng Shadow Fleet na ginagamit para iwasan ang parusa, 15 kumpanyang nagbebenta ng langis at produktong petrolyo ng Iran, at 2 individual na konektado sa network na ito. Malinaw ang mensahe ng mga parusang ito. Hindi na kami naghihintay sa desisyon ninyo. Hinigpitan na namin ang mga tornilyo ngayon. Ayon kay Treasury Secretary Scott Bessent sa pagdinig sa Kongreso, ipinaliwanag niya kung paano gumagana ang kampanyang ito ng pagpapaigting ng presyon. Ang magagawa namin sa Treasury at ang ginawa na namin ay lumikha ng kakulangan ng dolyar sa bansa. Noong Marso sa Economic Club ng New York, inilatag ko ang estratehiya. Ito ay mabilis na nagkaroon ng masasabi kong engranding kaganapan. Noong Disyembre, bumagsak ang isa sa pinakamalaking bangko sa Iran na nagdulot ng panic. Nag-imprenta ng pera ang central bank kaya bumagsak ang halaga ng pera ng Iran at tumaas ang inflation. Kaya nakita natin ang mga Iranian na lumalabas sa kalsada. Patuloy naming imomonitor ang lahat ng kasosyong Iranian. Magandang balita, Senador, nakita at nakikita natin ito sa ating mga bakod. Nakita natin ang pamunuan ng Iran na naglalabas ng pera mula sa bansa ng parang baliw. Kaya umaalis na ang mga daga sa barko at magandang senyales yan na alam nilang malapit na ang katapusan. Sinabi niyang ang kakulangan ng dolyar dahil sa mga parusa ang nagdulot ng protesta. Ilang tao ang gumagamit ng clip na ito para sabihing Central Intelligence Agency ang nag-ayos ng protesta. Pero hindi naman yun ang sinabi niya. Ang sinusubukan niyang ipaliwanag ay na ang mga parusa ay may totoong epekto sa tunay na buhay. Kapag hindi makakuha ng dolyar ang Iran, nahihirapan ang ekonomiya, at kapag nahihirapan ang ekonomiya, nagagalit ang mga tao at ang mga galit na tao ay nagpoprotesta. Imbes na tulungan ang mamamayan, pinondohan ng rehimen ang Hezbollah, Hamas, at mga programang misil. Kaya naging malinaw ang kanilang prioridad dahil sa mga parusa. Bunga ng lahat ng ito, ang revolusyon na nakita natin. Paano tumugon ang Iran sa bagong parusa na agad inilabas matapos ang pag-uusap gamit ang tanging barahan nila? Pagkatapos i-anunsyo ang mga parusa, nagpadala ang Iran ng 40 gunboat sa Strait of Hormuz. Malinaw ang mensahe. Kung pipigain ninyo kami sa ekonomiya, pababagsakin namin ang pandaigdigang pagpapadala ng langis. 20% ng langis sa mundo ay dumadaan sa makitid na daanang iyon. Hindi kayang talunin ng Iran ang Amerika sa digmaan, pero kaya nilang gawing magastos ang labanan para sa pandaigdigang ekonomiya. Iyan ang madalas nilang banta. Kung isa lang ang baraha mo, iyon lang lagi ang magagamit mo. Samantala, nagpapahiwatig ang United States na maaring mabigo ang mga pag-uusap. Nagbabala ang State Department sa mga Amerikanong nasa Iran na agad umalis. Kung di makakaalis, mag-imbak ng supply at manatili sa ligtas na lugar. Dapat may plano sila para sa alternatibong komunikasyon dahil tuloy ang pagkawala ng internet. Kung kailangan nilang umalis, dumaan sila sa Armenia o Turkey. Kinansela ng mga airline ang mga biyahe papunta at palabas ng Iran ayon sa babala. Pinapayuhan ng United States government ang mga mamamayan na magkubli. Hindi mo inaasahan ang mga salitang ito kapag gusto mo ng kapayapaan.
Ito ang malinaw na senyales. Makikipagpulong ang administrasyon ni Trump sa isang kilalang oposisyon ng Iran sa Florida ngayong weekend. Hindi ka pumupunta sa mga leader ng oposisyon para magplano ng gobyerno pagkatapos ng isang rehimen. Kung naniniwala kang magtatagumpay ang kasalukuyang rehimen sa negosasyon, ibig sabihin posible pa rin ang pagpapalit ng rehimen. Alam ito ng Iran, kaya't nagbabanta pa sila. Ayon sa kanilang kalihim ng ugnayang panlabas, may mangyayari kung atakihin ng United States ang Iran. Laging nariyan ang posibilidad ng digmaan at handa kami para dito at ang paghahandang ito ay para sa mga solusyon ng hindi nagkakaroon ng digmaan. Sinabi ko kahapon sa mga negosyador ng Amerika na may dalawang option para sa United States, digmaan at diplomasya. Pinili namin ang diplomasya pero handa rin kami sa ibang option at umaasa na pipiliin din ito ng Amerika. Kung aatakehin kami ng Amerika, wala kaming kakayahang gantihan sa kanilang teritoryo. Aatakihin namin ang mga base ng Amerika sa rehiyon na magdudulot ng digmaan sa buong lugar. Hindi namin inaatake ang mga kalapit bansa, kundi mga base ng Amerika. Malaki ang pagkakaiba ngayon. Naka-schedule ang ikalawang round ng pag-uusap sa simula ng susunod na linggo. Tingnan natin ang mangyayari. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-update ko kayo. Ako si Sam. Magkita tayo sa susunod na video. Problema sa paggawa ng ganitong video na nagpapakita ng drone strike. Kahit walang nasasaktan, lalo na sa mga sundalong Ruso, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming mga video. Nitong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize nila. Hindi gusto ng mga advertiser ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ito ang realidad ng makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang talakayin ang lahat ng ito. At dahil dyan, inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang mga drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga kuha sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Kaya hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga tinatalakay namin. Hindi namin pinupondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas, pinupondohan namin ito sa pamamagitan ng suporta ninyo. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming videos na walang censorship at makuha ang bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mong i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future videos namin. Bukod dyan, sinusuportahan mo ang coverage at channel namin, kaya salamat. Ako si Sam, magkita tayo sa susunod.